Hi guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aming YouTube channel. This is PPG Explore. Ang mga lakontserong mahilig mag-explore. So today's video guys ay pag-uusapan naman natin itong mga in-order naming wireless microphone. So, paano nga ba i-setup? Paano nga ba gamitin? At bakit hindi gumagana sa inyo itong mga wireless microphone na ito? Malamang kaya ka napunta sa channel na to dahil gusto mong malaman ang mga sagot sa mga tanong na yan. So, huwag kayong mag-alala guys dahil sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yan. So, sit back, stay tuned, and enjoy. Unang-una sa lahat guys, ay nagpapasalamat ako sa pagpunta mo sa channel na to. At first time ko nga palang gumawa ng ganitong klase ng tutorial. At without further ado, meron nga pala tayo ditong dalawang wireless microphone. Itong wireless lavalier microphone at itong K35. So unahin muna natin itong wireless microphone na ito, itong lavalier. Tabi ko muna dyan. Okay, so itong unahin natin buksan. Hindi ito unboxing kundi reviews lang kasi nabuksan ko na. So papakita ko lang sa inyo kung anong mga dapat natin gawin para gumana ito. Kasi baka inisip nyo na hindi siya compatible o may factory defect na kaya hindi gumagana. So buksan na natin. Yan. Ito ang makikita nyo. Dalawang mic, isang receiver. So tanggalin natin. Siyempre, pag nakakuha kayo ngayon ng nakuha nyo yung parcel nyo o kung saan nyo man ito na-order, titingnan nyo muna. Pagtingin nyo, dalawang mic at dalawang isang receiver. So, pag nakita nyo ito, malamang din na naisipin basahin pa yung manual kasi ang inisip nyo, pasok na lang agad, salpak, switch on nyo to, tapos okay na. Yun pala ay may mali. Yun ang kadalasang ginagawa natin. Dahil sa excited tayo masyado, ginagawa natin, hindi na natin binabasa yung user's manual. Kaya, doon tayo nagkakamali. So, basahin muna natin tong user's manual. So, ako nahirapan din ako nung una kasi ganun din ang nangyari sa akin. Kasi hindi rin talaga ako mahilig magbasa-basa ng user's manual. Kasi palibasa nakita ko nga na 3 piraso lang, parang sasalpak lang siya o insert lang siya. Sabi ko basic na basic, bakit kailangan mo pang basahin yung user's manual? Ngayon, napagtanto ko bakit di siya gumagana. Napo-frustrate na ako, na-stress na ako dahil hindi talaga siya gumagana kahit anong gawin ko. So, binabasa-basa ko yung manual. At sige lang basa, bakit ganun? Sinunod ko naman lahat. Din pala meron akong hindi nakita yung malagang bagay na dapat mong mabasa para ma-activate ang iyong receiver at makakunik ang iyong mga microphone. So, may makikita kayo dito guys kung pares kayo ng in-order ng unit. Gaya nito. May makikita kayo ditong note na ang sabi ay for Oppo, for Vivo, etc. sa mga iba-ibang klase mga cellphone, kailangan mo muna pumunta sa settings ng inyong cellphone at i-open o i-activate ang OTG para magkaroon siya ng power supply itong ating receiver. Kasi itong ating receiver ay wala siyang battery, so hindi siya kailangan i-charge. Kumukuha lang siya ng power dito sa ating cellphone through OTG para magkaroon siya ng power. So, pag salpak mo ng ganyan, punta ka sa settings mo, i-open mo yung OTG para magkaroon siya ng power. Yun ang una-una mong step na gagawin. So, itong may makikita ka ditong charging port. Ito. Akala ko ito ay charge. So, binasa ko ng binasa, hindi pala to rechargeable. Kundi, ito yung magiging pag nakasalpak ito sa cellphone mo. Nabawa, ito nakasalpak sa cellphone. Yan. Nalubat yung cellphone mo. Pwede mo na i-direkta dito. Salpak mo lang yung charger dyan, automatic mag-charge na yung cellphone mo. Hindi mo na kailangan tanggal-tanggalin pa. So, babypass lang siya dito sa receiver, tapos didirekta siya sa cellphone. So, hindi nangangulugan na ito ang i-charge mo. Hindi, ito cellphone pa rin.
Halimbawa naglo-live ka tapos nalubat, alangan naman na tanggalin mo pa ito para lang i-charge yung ano, hindi nawala na yung mic mo. So ito ang purpose nito, na hindi mo na siya dapat tanggalin, dito ka na magcha-charge mismo. So try natin guys. So yan, i-plug in na natin itong ating receiver, ganyan. At hanapin nyo ang inyong settings. Kung nakarating kayo sa settings, hanapin nyo lang ulit yung additional settings. Tapos hanapin nyo yung OTG connection at i-click nyo yan. Once na activated na yan guys, tignan nyo ang inyong receiver, meron siyang indicator na kulay pula. Nagbiblink yan guys, ibig sabihin hindi pa siya connected. So kunin natin ating mic, bubuksan na natin, switch natin, at magkakaroon siya ng ilaw na green. So stable na siya agad, ibig sabihin connected na siya dito sa ating receiver, at stable na rin yung ilaw dito sa ating receiver. So green tsaka red. So ibig sabihin niya guys, working na siya. So ayun na guys, na-connect nyo na ang inyong wireless microphone sa inyong cellphone at connected na siya sa ating receiver. Pero nung sinubukan mong mag-video at mag-record, hindi pa rin siya gumagana ngayon. So nagtataka ka ngayon bakit hindi pa rin gumagana, connected na siya. Guys, subukan natin tong ating wireless microphone kung working na ba siya. Hello? 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 So parang wala. So diyan papasok yung application na dapat nating ma-download. Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi compatible sa inyong camera itong ating wireless microphone, ay wala talaga yan. Pwede naman siya pang record, as in record lang talaga, pang voice over. Pero diba, mag video ka at gamit mo na itong sarili mong itong wireless microphone, wala talaga siya. Hindi siya makaka-receive ng boses mo through your wireless microphone. So ang gumagana pa rin ay yung mismong mouthpiece nitong sarili mong cellphone. So kailangan mo munang mag-download ng application na ito guys. Pumunta ka sa yung application store at hanapin mo ang application na ito na Open Camera. So yan lang ang para sa akin, yan ang pinaka the best na application. So yan na guys, kailangan mo muna install yan. Punta ka sa inyong Google Play Store o kung saan mang app market pa yan. Safe na safe po yan. So once na na-install nyo na po yan, ay ito ang mga dapat mong gawin bago mo siya tuluyang magamit. So panoorin nyo itong pinagsasabi ko dito guys, at sundan nyo lang. Guys, punta tayo sa ating Play Store at install nyo itong Open Camera. Once na na-install nyo na, i-open nyo lang yan. Punta kayo dito sa kanyang settings at hanapin nyo ang video settings. Pagkatapos nyo makapunta dyan, scroll up nyo lang at hanapin nyo ang audio source at ilagay nyo sa external mic at i-back nyo lang guys. Pagkatapos nyo may ilagay doon, i-back nyo lang ng isang tap at hanapin nyo ang camera preview at hanapin nyo ang show audio level meter. I-check nyo po yan at okay na ang inyong open camera. Yan, okay na yan guys. So pwede na natin subukan ang ating mic. So try natin guys. Try natin i-open ang ating camera at subukan nating mag-video kung gumagana na itong ating wireless microphone. This is my voice with mic. This is my voice without mic. This is my voice with mic. This is my voice without mic. O, di ko alam kung gumagana siya. Try natin siya malayo. Hello guys. This is my voice with mic. Medyo malayo-layo na to. Malakas pa rin ba? So, ayan. Hello, hello.
Narinig niyo pa ba ako? So magtatago ako kunwari kung malakas pa ba. Hello, hello, narinig niyo pa ba ako? Hello guys, nakikita niyo ba ako? Hello. Hello, hello, hello. So, try natin kung gumagana na. Okay. At yun na nga guys, ay gumagana na itong ating wireless microphone gamit ang ating dinownload na open camera. At kung mapapansin nyo guys, ay talaga namang napakalinis ng aking boses. Dahil nga noise remover siya, talaga magpo-focus lang siya sa kung ano mga sinasabi mo. At talagang kahit naman napakalayo guys, ay masasagap niya pa. At this 20 meters away from your phone ay magamit mo talaga siya, talagang napakalakas. So sa halagang 488 guys, ay talagang napaka quality talaga ng items na ito. At nabili nga pala namin to guys sa TikTok. Okay. So tignan naman natin tong isa na aming nabili. Dahil dalawa nga ang aming biniling microphone. So kung tatanungin niyo ako kung ano bang mas tamang gamitin, kung gagamitin mo lang naman sa pang voiceover, ay masabi kong itong sinubukan natin ngayon. Kasi itong ganitong klaseng unit, hindi siya pwede pang voiceover. Pwede naman kaso talagang hassle talaga. Hindi mo talaga kasi dahil nga sa kanyang pin na yan, makakapag-record ka pero pag plinayin mo, habang nakasalpak itong pin na to ay hindi mo maririnig yung mga sinasabi mo. So ito pala ay ginagamit lang sa mga speaker, ganun. As in mic lang talaga siya. Kung makikita nyo yan, meron siyang speaker dito. Isalpak mo lang yung kanyang receiver at pwede ka nang magsalita. Parang as in mic lang talaga na pwede kang kumanta. Kasi pag papakita ko sa inyo kung bakit hindi siya pwede pang voiceover. Okay? So, try natin salpak itong receiver nung K35 na wireless microphone. At switch natin siya dito. Yan. Mag-voiceover na tayo. Hello, hello, mic test. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Bumuto na pala. Okay na yan. Yan natin. Ngayon, kung papakinggan mo siya ngayon, hindi mo siya mapapakinggan. Kasi nga, nakasalpak dito siya. Salpakan ng headset. So, kailangan, pag nag-voiceover ka, marireceive niya nga yung boses mo. Pero, kung gusto mo nang pakinggan, kailangan mo siya tanggalin bago mo siya mapakinggan. Yan. Hello, mic test. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Bumuto na pala. Guys, salamat nga pala sa panonood mo ng video na to at huwag mong kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi ka update sa mga latest video. At shoutout nga pala kay Ate Basyon at kay Kuya Kling Kling. Bye!